Ay, iwanan na lang natin to dito. Iwanan natin mga 365 days. Yo, annyeonghaseyo. Ito nga pala yung ganap ko nitong nakaraang Pasko. Ito na nga pala yung pang-apat na Pasko ko dito sa ibang bansa. Medyo malungkot pero nasanay na lang din. Pero nung first time ko talaga magpasko at saka bagong taon dito sa ibang bansa, doon talaga ako nakaramdam ng pagka-homesick. Even though choice ko naman talaga mag-ibang bansa, may mga chances pa din talaga na malulungkot tayo. Lalo na kung hindi ka talaga sanay na malayo ka sa pamilya. Pero kahit ganun, masaya naman ako at naibigay ko lahat ng papasko nila. Dito sa Korea, kahit red calendar yung Christmas, parang normal na araw lang din yun sa kanila. Ang totoo nga niyan, kahit Pasko may pasok kami. Kaya nga medyo advance na ako nagluto para sa salubong na lang kami mamaya. Di pa nga sigurado kung kaya sa malubong kasi may pasok talaga kinabukasan. Kaya nagluto lang ako ng konti para dito sa bahay. At pagkatapos ko nga magluto, gumayak naman ako para magsimba. Siguro sa loob ng isang taon, pangatlong beses ko pa lang yata itong magsisimba. At syempre, hindi magpapahuli ang tito nyo. Outfit check! Ay, geng. Kung ano talagang nauuso. At lumabas na nga ako ng bahay. Wow, sobrang ganda talaga ng snow. At saka feel na feel mo talaga kasi White Christmas ngayon eh. Habang papunta sa sakayan ng bus, nadaanan nga namin tong Catholic Church malapit dito sa bahay. At napansin ko nga sa sabsaba na wala pa si birthday boy. Kaya naman, bumati na lang ako ng advance happy birthday. At pumunta na ako sa sakayan ng bus. Medyo malapit lang sa amin yung simbahan dito. Mga ilang station lang. Halos talaga lahat nagiging feeling bata kapag nakakakita ng snow. Or baka ako lang. At nakadating na nga pala kami dito sa simbahan. Kasama ko nga pala itong mga katrabaho kong dalawang Pinay. Nagbo-volunteer nga pala sila dito sa simbahan. Samantalang ako naman, tuwing aattend ng simba, tinatanong kung newcomer ba daw ako. Minsan lang kasi talaga ako mapadpad dito sa simbahan. Basta ang mahalaga, we have our own personal connection kay God. Panis, napa-English pa nga. Pero tama naman, di ba? Pero sana makasimba ako ng mas madalas ngayong taon para hindi na mapagkamalang newcomer. At eto na nga na naman ako. Paskong Pasko, kinu-question ko na naman ang sarili ko sa mga maling desisyon ko sa buhay. Alam na nga nag-i-snow, kasagsagan ng lamig. Bakit kaya naisip kong mag-summer outfit? At nung nakarating ako ng bahay, inihanda ko na nga itong spaghetti na niluto ko kaninang umaga. Nag-iwan lang ako ng konti para dito sa bahay. Tapos yung iba naman, dadalhin na namin sa bahay ng mga katrabaho namin. Bala kasi namin na doon na lang kami lahat maghapunan. Tapos, i-invitein na lang namin yung iba naming katrabaho na ibang lahi. Ito na din yung pinaka-celebration namin ng Christmas. At saka nag-order nga din pala kami ng fried chicken. Ito yung mga handa namin, oh. May Shanghai, fried chicken, yung salad na galing sa labas. Tapos yung niluto kong spaghetti. Yung mga ibang lahi nga pala namin katrabaho, wala nga pala silang Christmas. Kaya hindi sila nagsiselebrate. Pero malimit naman kaming kumain lahat ng magkakasama, lalo na kung may event or okasyon. Ayun nga pala pinambili namin ng mga fried chicken. Galing nga pala yun kay Sajang Nim or yung boss namin dito sa Korea. Bago kasi kami mag-out sa work, binigyan niya kami ng 100,000 won or nasa 4,000 pesos na din yun sa pera natin. Tapos, ipang chicken party daw namin sa Christmas. Di kasi ganun kalaking holiday ang Christmas dito sa ibang bansa. Lalo na dito sa Korea na karamihan ay panay Buddhist. May mga Catholic din naman pero hindi sila ganun kadami. At saka pala dito sa Korea, kapag pinanganak ka, automatic wala kang religion. So, ang nangyayari, nasa sa tao kung anong religion at saka kung anong gusto nilang paniwalaan. Free will, ika nga. Kaya karamihan talaga ng mga tao dito sa Korea ay mga walang religion. At kahit nga nakabalandahan na ako sa TV, masaya pa din kaming kumakain. Mga taga Nepal at Laos nga pala yung mga ibang lahi namin kasama. Nasanay na lang din silang kumain ng mga Pinoy foods kapag may mga handaan. May isa lang talaga sa kanila nagpakulo ng dugo ko. Medyo lang naman. Pasko eh. Sabihin ba namang hindi daw masarap yung spaghetti ko? Anak ka ng teteng. Made with love nga yan. Kaya nga 2 araw namin kinain ng almusal yan eh. At syempre nagustuhan talaga nila yung Pinoy Pride na Shanghai. Nag-sharon pa nga yung isa eh. Yan din yung may sabing di daw masarap yung spaghetti ko. At ayun na nga, after ng bakbakan, kawawa ang maiiwanan. Base sa balita ko, 2 oras daw sila nag-ayos ng mga kalat dyan na pinagkainan namin. Nakakatuwa lang kasi kahit magkakaibang lahi kami, magkakasundo kami. Di tulad yung iba na magkakalahi na nga sila itong mga nagkakaintindi. Sila pa din yung nag-aaway. Basta itong Pasko't bagong taon, sana mas pagpalain pa tayo ni Lord para mas madami tayong taong matulungan at mapasaya. Ayun lang. Anyong!